Nakakita ka na ba ng white lady? Kasi meron kaming Madam Baby. Alias yun ng white lady sa company namin. Pakinggan yung kwento ko. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Hello, Manang. Tawagin niyo na lang akong Ana. Dati akong nag-work sa isang BPO sa Ortigas. And graveyard yung shift ko. Yung schedule ko is 9 p.m. to 6 a.m. And lagi akong nauuna sa shift kasi malapit lang ako sa office. Isang gabi, around 8:30 p.m., dumating ako sa building. Medyo madilim yung lobby kasi inaayos ng maintenance yung ilaw. Tapos, tahimik, walang tao, pati receptionist, nakayuko lang sa desk, mukhang busy. Papunta na ako noon sa locker room. So, pagdating ko sa elevator, may babae sa dulo ng hallway. Mahaba yung suot niya, parang maxi dress na pangpasyonista. Sa isip ko pa nga, grabe, parang hindi papasok sa call center, parang pupunta sa runway. Hindi ko na malayan na pumasok din pala siya sa elevator. Hindi ko na lang siya pinansin kasi busy ako sa phone. That time, kalat na kalat yung balita ng hiwalayan ng isang celebrity couple na 11 years na. Kaya tipok na tipok ako noon sa feed ko. Kaya kahit may sumabay sa elevator, hindi ko natignan agad. Pero habang paakyat, nakaramdam ako ng sobrang lamig. Akala ko nga yung aircon. Yung tipong nagugusbang ka. Sinilip ko siya yung pasimple lang. Mahaba yung buhok niya, nakatakip ang muka. And then, hindi ko na malayan na tumigil yung elevator sa 12th floor. Bumukas yung pinto. Lumabas siya, dragging yung sobrang habang damit niya. Papunta sa corridor na alam kong storage lang at palaging nakalock. And take note, wala kaming access doon, kundi maintenance lang. So, pagdating ko sa production, before kami mag-huddle, kinuwento ko muna sa team. And then, doon ko nalaman na nakakasabay din pala nila yung naka-maxi dress. Akala ko nga dati, si Junjun lang yung meron sa floor, yung batang multo, na usual na kwento sa BPO, pero hindi pala, marami na rin nakakita sa babaeng naka-maxi dress. Sabi pa nga nila, minsan nasa pantry daw, nakatalikod, so akala nila teammate nila natakate. Yung tipong sisitahin nila na ipapaayaran, bakit naka-lunch. Pero paglapit nila, amoy kape lang iniiwan, wala namang tao. May mga agent din na nagsasabi na minsan daw nakaupo raw sa nakating station, nakayuko, parang nagtatype, pero pagtingin sa screen, nakapatay naman. And then paglingon sa upuan, wala na ulit. Siyempre, chika agad yung team. May nagsabi, dati daw, empleyado na accident. Yung iba, janitress, kasi may access doon sa 12th floor. Pero yung pinaka-popular, trainee raw na hindi na regular dahil may nangyari masama. Yung usap-usapan niya is na rape, pero hindi ko alam kung anong totoo. Nakadagdag lang yun sa kilabot na nararamdaman ko. Pero mas nakakatakot yung kwento ng CCTV operator. Kasi around 2 a.m., lunchtime namin noon, nagkukwentuhan kami ng katimate namin sa lobby. Narinig niya and then doon niya kinuwento na minsan daw, habang nagmamonitor siya ng CCTV, may isang agent na nakaupo sa lobby. Parang may kausap, and then tumatawa pa, nakikipag-chika-chika, at pinapakita pa yung phone na parang may pinapasilip sa katabi. Pero sa camera, mag-isa lang talaga siya, as in walang ibang tao, kundi siya lang na nakaupo doon. At hindi lang yun, medyo may pagka-crypto din tong naka-maxi dress. Minsan kasi may nawawalang gamit, like headsets, ID, lanyards, mouse. Tapos, ilang araw lang, biglang natatagpuan sa ibang lugar or ibang day. Minsan pa nga sa 12th floor. Sa may storage, wala naman kaming access doon. May time din na sumasabay siya sa amin. Minsan, sa huddle, nagagalit si TL. Ang sabi niya, huwag daw namin siyang lokohin kasi may sumasabay na bumubulong habang nagsasalita siya. Pero seryoso, bakit naman namin yung gagawin? At kung maririnig mo, mahina, parang boses ng babae na halos nakadikit sa tenga. Natatakot kaming maiaran, bakit namin yung gagawin, di ba? Hanggang sa dumating yung panahon na nag-resign ako and nag-transfer na ako ng lugar. Pero bago ako umalis, na pagkasunduan namin ng team, nabigyan siya ng pangalan like ni Junjun. And ngayon, tinatawag na namin siyang Madam Baby.
At ngayon, kahit wala na ako sa company, nakikipag-usap pa rin ako sa mga dati kong ka-team. Minsan, nagchichika-chika kami online at isang gabi, binanggit nila sa akin, Bes, may nabiktima na naman si Madam Baby. Tinanong ko agad kung anong nangyari. And then, sabi niya, may trainee raw na nakaupo lang sa station, nasa nesting phase pa. Tapos, biglang naramdaman niya na sobrang lamig ng paa niya. So, aabutin niya daw sana yung scarf sa ilalim ng mesa niya and tatabon niya or tatakpan niya yung paa niya. Tapos, umupo siya. At doon, nakita niya daw si Madam Baby. Nakaupo pa sa ilalim ng desk. Nakatitig sa kanya. Pero mas nakakatakot. Wala daw kasi itong mukha. Tapos, nagsisigaw daw yung trainee. And iyak ng iyak. At mula noon, hindi na siya bumalik sa trabaho. Hanggang ngayon, pag naiisip ko yung babaeng nakamak si Bes, si Madam Baby na parang pasyonista, syempre kinikilabutan pa rin ako kasi akala ko noon si Junjun lang yung multo, yung tamang paramdam lang. Pero hindi pala, mas nakakatakot si Madam Baby.